That can't be. Mariing pagtutol ni Bethany sa request nito. Gusto ba talaga nitong akuin ng mga anak niya? And why is that? Nagsalubong ang mga kilay ni Lyndon, dahilan upang mapaiwas siya ng tingin at tapangan ng itsura. Kunwari siyang tumawa ng sarkastiko. Hindi ko sila mapipilit, hindi sila basta sumusunod lalo na kung usapang daddy. Kung gusto ka nila, magkukusa silang tawagin kang daddy. Totoo naman yun. Noon nga'y pinapatawag niyang daddy si Blake pero ayaw ng kambal. Siguro kasi alam nilang hindi nila daddy, kaya ayaw niyang tawagin sa ganoon. Kita niyang umigting ang panga ni Lyndon. Hindi niya alam kung anong pumapasok sa isip nito. Fine, be ready. Ipapahatid kong gown mo dito. Aalis ako pero babalikan kita mamaya kapag paalis. I hope you'll be ready enough to accommodate me. Don't worry, I'll reward you with something worthy. Ngumisito na nagpakurap sa kanya. Saktong pagtalikod nito'y nanghinang mga tuhod niya. Napaupo siya sa hagdan, pinaypaya ng sarili. Tingin niya hindi na mapipigil si Lyndon. Pero hindi pa siya handa. Mas lalong hindi lalo na kung maraming tao ang pwedeng makakita sa kanila. Nasa punyang noot inis na umatungal. Paano kaya kung sabihin niya may sakit siya na hindi siya makakasama? Wala siyang takas. Uuwi at uuwi ito sa mansyon. Malalaman din itong totoo. Ngayon siya nagsisisi sa naging desisyon. Ni hindi pa siya nakakapaghiganti kila Malcolm at maging sa tiya niya. Si Lyndon pa lang ay pasakit na. Ang hirap nitong kalabanin. Paano pa siya magwawagi kung sa isa pa lang natatalo na siya? Sa buong araw ay wala siyang ginawa kung hindi pa kalmahin ang sarili. Sa magiging reward na lang niya, doon na lang siya kakapit. Simpleng makeout nga'y binigyan siya nito ng kotse. Baka pag home run na, titulo na ng lupang ibigay nito. Pero may gusto siyang hilingin mula dito. Mommy, you're going somewhere? Sumilip si Siren sa kwarto niya. Mabilis niyang ibinaba ang blower at hinigpitan ng suot na roba. Ginitian niyang anak at nilapitan. Yes, baby. Okay lang ba na maiwan muna kayo sa maid? Darating na yun anytime. Kumibit balikat ito. No problem, mommy. And yeah, Manang Lisa the maid was already downstairs. Agad silang bumaba. Dinatnan niya mga ginang na kagad ngumiti. May dala pa itong malaking box. Ma'am, good evening po. Pinadala po ni Sir Lyndon. Pilit siyang ngumitit hindi dahil ayaw niya sa ginang. Kung hindi dahil sa malamang nagaw ng laman nun. Ibig sabihin, tuloy ang party na pupuntahan nila. Sige po, ako na lang po magdadala sa itaas. Pakibantayan na lang po yung kambal. Hindi ko po kasi alam kung ano oras kami makakauwi. Noong tumango ito, ang kambal naman ang kanyang binalingan. Twins, behave ha? Dalawang salita lang yun pero alam na nila. Alam naman niyang hindi pasaway ang mga anak niya kaya't panatag ang loob niya. Sa susunod ay re-request niya na rin si Manang Lupe para naman may kasama si Manang Lisa. Wala siyang sinayang na oras at nag-ayos na kagad. Baka kasi mas magalit si Lyndon kapag na-late sila. Agad niyang nilingon ng salamin matapos maisuot ang black gown na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng ilaw. Masyadong malalim ang neckline nun. Umabot hanggang sa unahan ng kanyang tiyan. May silip ng konti sa kanyang mga dibdib, maging ang likod niya ay litaw na litaw. Hindi lang yun, maging slit sa kaliwang hita niya ay mataas. Gusto yata talaga siyang manlamig ni Lyndon. Kahit naiinis siya sa sobrang revealing ng gown ay hindi niya rin mapigilang purihin yon. Alam niyang mahalang damit base na rin sa tela at tabas. Matagal din siyang nagtrabaho sa butik nila Blake, kaya alam niya, isa pa, ganito kamamahal ng gown ang sinusuot niya noon. Kinulot at nilugay na lang din niya ang ash blonde na buhok. Nagawa naman takpan nun ng kanyang likod. Nagsuot lang siya ng light makeup. Ayaw niyang talunin ang pagkailigante ng gown. Maging high-heeled niyang kulay ginto'y sumabay sa ayos niya. Mukha na tuloy siya ulit mayaman. Napangisi siya at kagad na hinablot ang gintong purse niya. Maingat siyang lumabas at bumaba sa hagdan. Ewan na lang niya kung hindi pa maglaway si Lyndon. Ngingiti na sana siya sa naisip kaso yung nasa sala ng naiisip niya. Mariing nakatitig sa kanya, ni hindi nga yata kumukurap. Tipid siyang ngumiti tahimik na pinuri ang kakisigan nito. Bagay na bagay ang pagkakasuklay ng buhok nito sa suot na itim na toksido.
Kita naman sa tindig nito na kahit anong damit kaya nitong dalhin. Tumikim siya noong makalapit. "Shall we go?" Bulong na tanong niya. Excited, gumisi ito dahilan upang mag-init ang mga pisngi niya. Baka iniisip nitong excited siya sa pagtatalik. "Well no, where are the kids?" Tanong nito bigla. "Nasa mga kwarto na, kasama ni Siren si Manang Lisa." Tipid niyang sagot. "Good, then let's go." Muntik na siyang mapasigaw nung hapitin siya nito sa bewang. Humagod lang naman ang mainit itong palad sa kanyang likod dahilan upang masirang inipon niyang lakas ng loob. "Wala ka namang dapat gawin, mananatili ka lang sa tabi ko." Imporma nito matapos nilang sumakay sa itim nitong sasakyan. Umismid siya, wala naman talaga siyang balak na gawin. Kung pwede nga'y tumakas na lang siya bigla. Bahala na itong maghanap sa kanya. Parang hindi niya yata kayang public na hinihingi nito. "Wala ba doon ang lolo mo?" Baka kasi makita siya ng matandang ukampo at kung ano pang gawin nito. Baka ipahiya pa siya sa maraming tao. Nope. Company anniversary ng kaibigan ko si Mark, so no. Wala doon si lolo. Napanatag siya. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Kaya lang, may satuko yata si Lyndon at hindi inaalis ang hawak nito sa kanyang likod. Kahit nung pumasok sila sa mismong event, may ilan siya nakitang pamilyar na mukha. Mga dating kakilala pero hindi niya ka-close kaya't hindi niya nalang iniisip. Iginiya siya nito sa pabilog na mesa kung saan may ilang matitipunong kalalakihan na sa tingin niya kaibigan din ng mga ito. Hinanda niyang ngiti noong pinaghila siya ng upuan ni Lyndon. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakaupo ay narinig na niyang pagsinghap. OMG! Bethany Del Rio? Agad na dumapo ang tingin niya sa nagsalita. Umawang ang mga labi niya matapos makita si Avril, katabi ang lalaking blonde ang buhok. Sa hindi malamang dahilan ay kinabahan siya pero hindi niya pinahalata. "How are you, Avril?" Banal niyang tanong bago tuluyang umupo. Awang ang mga labi nito nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Lyndon. Parang hindi ito makapaniwala. Malamang dahil alam nitong magkaaway ang mga pamilya nila. "Hindi ba war lalo kayo?" Nagugulahan tanong nito. "Ha? Past it's past," aniya bagong ngumiti ng malawak. Ayaw naman niya mabahira ng negatibong atmosfera ang paligid. "Right, kaya ba hindi mo na sinuyo si Malcolm, Beth? Ay, may Lyndon Ocampo ka na pala, kaya ayaw mo na sa dati mong crush." Kwento nito na para bang natural na storya lang yon. Humalakak pandalaga. Sa bagay, mas gwapo naman si Lyndon kesa kay Malcolm. Hindi ko nga alam kung bakit may hinahabol yun noon eh. Dagdag pa nito. Biglang gusto na lamang niyang lamunin ang lupa. Hindi dahil sa kahihiyan, kung hindi dahil narinig yun ni Lyndon ang lahat. Hindi na rin siya makangiti kay Avril. At malamang na nahalata ni Avril yon, kaya napainom na lang ito ng wine. Siya naman ay walang tigil sa pagkabog ang dibdib niya. Halos manigas siya sa sariling upuan matapos maramdaman ang madiing hapit ni Lyndon sa kanyang bewang. Alam niyang gigil ito o baka nga galit pa. Nagyuko siya noong maramdaman ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga. "Who's Malcolm?" Tanong nito na nagpawala sa kulay ng kanyang muka. "Who's Malcolm, Beth?" Muling tanong ni Lyndon sa kanya. Gusto na niyang umalis pero ayaw niyang gumawa ng komosyon. Tumikim siya. Bahagya pang nanginig ang kamay niya noong abutin ng baso. Alam niyang lahat ng kasama nila sa mesa ay nakatitig sa kanya. Naghihintay ng kanyang sagot. Hindi na lang niya pinansin at sumimsim na lang sa wine. Nakita pa niyang naka-peace sign si Avril pero maliit na lang niyang tinanguan. "Siya bang tatay ng mga anak mo?" Muntik na niyang maibuga ang wine sa tanong nito. Napaubo siya at nilapag kaagad ang baso. Alerto naman si Lyndon at agad na hinagod ng likod niya. Kahit pa naiinis pa rin ito. "Man, maybe Malcolm was her long-time crush. Don't overthink." Ani ng lalaking katabi ni Avril. "Shut up, Julio. Ask your woman." May diing utos ni Lyndon kay Julio. "Mark," tawag ni Lyndon sa isa pang kaibigan. "Do me a favor again. Background check about this Malcolm." "Sure, count on me." Ani ng lalaking kilinkat ang buhok. Nalaki ang mga mata ni Beth. Ipapaimbestiga nito si Malcolm? Paano kung malaman itong dati niyang asawang lalaki? Malamang na hindi yun palalagpasin ni Lyndon. Baka mapatay nito si Malcolm o baka mapatay siya nito. Napapigit siya ng mariin, hindi alam kung paano tatakasan ang sitwasyon. High school crush lang naman yun ni Beth. Hindi na kailangang paimbestigahan.
Nagsasayang lang kayo ng pera, singit ni Avril. I told ya, don't overreact, segundo ni Julio. Huminga siya ng malalim para tignan ang reaksyon ni Lindon. Ngunit blankong mukha nito at mukhang wala na sa mood. Sumisimsim na lang sa wine. Ang mga kasama naman nila sa mesa ay may kanya-kanya ng usapan. Mabuti na lang at nawalang spotlight sa kanya. He's nothing, bata pa ako noon. Madaling magka-crush. Bulong niya sa lalaki. Napatingin ito sa kanya. Bahagyang umiting ang panga nito. Ilan ang naging crush mo? Sino-sino? Bigla ang tanong nito. Hindi ko na maalala. Bakit ba? Matagal na yun, Lindon. Sinubukan niyang kuhanin ulit ang glass of wine at uminom ng alak. Para na itong investigador kung makatanong. I'll hunt them down. Ano ba, Lindon? Madiing bulong niya. Naiinis sa pagiging hambog nito. Nakalimutan ko na nga, bakit ka ba nagagalit? Tinapatan niya ang titig nito, tumalim lang ang tingin nito, pero hindi na sumagot. Muli itong sumimsim sa wine at binalingan ng mga kaibigan. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Kung nagtanong pa ito, baka mag-away lang sila sa event. Mukhang ayaw din naman itong gumawa ng gulo. Beth, where have you been for 5 years? Simpleng tanong ni Avril, nilingon niyang kaibigan. Nakatitig ito sa kanya, naghihintay ng sagot. Canada. Napatango ito, tila gusto pang magtanong pero dahil tipid ang sagot niya ay nahiya na to. Gusto din naman niya itong kausapin pero natatakot siya na baka ipahamak siya ng bibig nito. Pero noong makitang nainip ito, siya nang nagtanong. Kayo na? Tinuro pa niya ang katabi nitong si Julio, na abala sa pakipag-usap kila Lindon. Dinig niya pang naghahalakaka ng mga lalaki. Namulang pisngi ni Avril at kagad na umiling. Malabo, Beth. Substitute date lang ako dito. Napanguso ito. Sinulyapan si Julio na nakipagkwentuhan na sa iba. Nalungkot siya para sa kaibigan. Na hindi nga yata ito kinakausap ni Julio. Parang siya, dinala lang yata para i-display. Kung wala si Avril, wala din siyang kausap. Napasandal siya sa upuan dala ang wine glass. Sakto yun sa pagsandal din ni Lindon. Nilingon siya nito ngunit hindi niya pinansin ng lalaki. Nagpatayo ka na ba ng business mo? Tanong niya kay Avril. Yes, next time pasyal kita sa salon ng spa ko. Here, save mo yung number ko sa phone mo. Nilapit ni Avril ang cellphone nito. Napangiti siya. Sa susunod na mamamasyal siya ay may kasama na siya. Hindi naman siguro ito magugulat kung isasama niya mga bata. Saktong pagtipa niya ng numero sa kanyang cellphone ay siya rin pagdapo ng mainit na palad sa hita niya. Napasilip siya kay Lindon na bahagyang nakatunghay sa kanya. Hindi yata ito nakikinig sa usapan ng mga kaibigan. Ipaalam mo sa akin ang lakad mo. Ayokong basta ka nalang umaalis sa mansyon. Bulong nito bago diniin ang palad sa hita niya. Napairap siya at pinigilan ang pagalitan nito. Binalik na lang niya ang cellphone kay Avril at tinago ang sa kanya. Tipid siyang ngumiti. I'm so excited. Ang tagal din nating hindi nagbonding, Beth. College pa yata yung huli. Humagikik pa to. Pero siya hindi na makangiti matapos marahang haplusin ni Lindon ang hita niya. Paakyat yun hanggang sa gilid ng singit niya. Tumikim siya upang iwaksi ang nararamdamang pamimigat ng paghinga. Umayos siya ng upo para sana maialis ang palad doon ni Lindon. Pero hindi naman nangyari. Mas dumiin at mas naging sensual ang kamay nito. Paglingon niya sa lalaki upang pagbawalan nito. Seryoso nito nakikinig muli sa mga kaibigan. Sinubukan niyang idantay ang hantad na binti sa kabila pero pinigilan niya ni Lindon. Sakop niya yata ng buong palad nitong hita niya. Gusto mo bang mag-work sa mga company? Or if you want, tulungan kita magpatayo ng business. Masayang suhestyon ni Avril. Ngumiti siya ngunit tumabingi yon matapos maglakbay ang palad ni Lindon sa pagitan ng hita niya. May pilitong inaabot pero mari niyang pinagdikit ng mga hita. Hindi na. Baka sa company ni Blake ako magtatrabaho. Sumingap siya ng maliit matapos nitong mahanap ang underwear niya. At bago pa man maramdaman ng daliri nito, ay agad siyang tumayo na kanatingin ng iilan sa mesa. Tumikim siya. Pagsulyap niya kay Lindon, may multo ng ngisi sa mga labi nito. Baka itutuloy talaga nitong balak na pantasya. CR lang ako, Avril. Pagpapaalam niya sa kaibigan. Tumanguit at ngumiti kaya naman tumalikod na siya.
Pero hinawakan naman ni Lindon ang palapulsuhan niya. I'll help you. Bulong nito. Ni hindi ito nagpaalam sa mga kaibigan at ito pa mismo humila sa kanya patungo sa banyo. Namawis ang noon niya. Maling desisyon yatang umalis sa mesa. Hindi naman talaga siya naiihi. Gusto niya lang tumakas kay Lindon. Dumoble ang kabog ng kanyang dibdib matapos matanaw ang banyo. Sakto ay may kalalabas lang na babae mula doon. Dito ka na lang sa labas. Hindi niya naituloy ang sasabihin matapos siyang hilahin ni Lindon papasok at nagbukas kaagad ng isang cubicle. Agad siya nitong isinandal sa pader bago inilak ang pinto ng cubicle. Napalunok siya noong magtamang paningin nila. Nagbabagang init sa mga mata nito. Kinabahan siya. Alam niya hindi na niya mapipigilan pa ang pwedeng mangyari. Sumiksik siya sa pader noong luwagan nitong suot na necktie. Shit, Beth. You made me so jealous over your petty crushes. Mariing bulong nito. Napaiwas siya ng tingin. Parang hinahabol na ng kabayo ang kabog ng dibdib niya. Sana'y walang makarinig sa kanila. Lindon, umuwi na lang tayo. Mas mahinang bulong niya. Natatakot na may ibang tao sa ibang cubicle. Shh! Nilapat nitong hintuturo sa kanyang labi. Ang isang kamay nito'y pumirmi sa kanyang bewang. Uuwi tayo pagkatapos nito. This is your first task, Beth. Huwag mo naman akong biguin. Inamoy nitong kanyang pangananapasinghap sa kanya. Muli siyang napalunok, hindi na siya makakatakas. Wala na siyang pagpipilian. Nakakahiya naman kung sisigaw siya. Baka kung ano pang isipin ng iba. Noong dumapo ang labi nito sa gilid ng kanyang panga, kusang humawak ang kamay niya sa balikat nito. Kung hindi niya mapigilan, sasabayan na lang niya. Wala rin namang mawawala sa kanya. Malit lang siyang umisit sinalubong ang nagbabaga nitong titig. Give me an unforgettable experience, Mr. Ocampo. Bulong niya bago sunggaban ng mga labi nitong bahagyang nakaawang. Kung kanina'y may alinlangan na siya, ngayon ay tuluyan na yung nilipad, paalis sa katawan niya. Nabuhay yata ang lahat ng insekto sa katawan niya at tanging kasabikan ang kanyang nararamdaman. Suot pa rin niya ang gown pero hindi nakadlang ang damit sa init na kanyang nararamdaman. Ang malapit pa lamang kay Lindon ay nakakapaso na, ngayon pa kaya dikit na sila. Ngunit napamulat siya matapos marinig ang pagkapunit ng seamless underwear niya. Tumigil siya sa paghalik. Gusto niyang pagalitan si Lindon sa ginagawa nito. Malamang na wala siyang maisusuot mamaya. Tinulak niya ito palayo, pero hindi naman nahiwalay sa kanya. Pinakawalan lang nitong mga labi niya. Bakit mo sinira? Mariing bulong niya. Ngumisi ang lalaki, akmang sasagot pero kagad niyang tinakpan ang bibig nito noong marinig ang pagpasok ng dalawang babae. Lindon is so hot. Have you seen him? Ani ng isa. Yeah, I wanna try my luck if it's available. I wanna bed him. Sagot ng isa. Good luck. I've heard he was a monster in bed. Nagkatawanan ng dalawas na ikiniinis niya. Muntik na nga niyang buksan ang pinto kung hindi lang kinagat ni Lindon ang palad niyang nakatakip sa bibig nito. Naialis niya tuloy. Ngisi-ngisi itong binalik ang pagkakasandal niya sa pader. See Beth, they want me. But here I am, forcing myself to you. Bulong nito. Napaikot ang mga mata niya, hindi naman talaga nito pinipilit ang sarili sa kanya. Balak niyang sumagot, ngunit nabitin sa ere ang mga salita niya nung maramdaman ang palad nito sa kanya. Suminghap siya. Lindon, halinghing niya, hindi iniintindi ko maririnig ba siya ng dalawang babae sa labas. Naglaho bigla ang presensya ng dalawa. Nakalimutan niya na rin kung nasaan sila. Ang alam na lang niya ay ang pagpapaligaya ng palad ni Lindon sa kanya. Tila nabuhay ang bawat patak ng dugo niya sa init at sensasyon nung mas pinag-iin itong ginagawa. Napatingala siya at napadiin lalong kapit sa balikat nito. Do you want me to feel you? Sensual nitong tanong, namimigat ang paghingay at pinipilipit ang kanyang puson. Pero tumango siya. Gusto niya na mas malalim, mas mainit at mas nakakabaliw. Kaya lang tumigil ito bigla na muntik na niyang kinasigaw. Mabuti na lang at natakpan itong bibig niya. Turn around quietly, baby. Utos nito. Namilog ang mga mata niya, hindi makuha ang gusto nito. Pero pinakawalan siya nito at giniya siya paharap sa pader. Welcome me, Beth. Kapag nagawa ko to, hindi mo na ako miaalis sa buhay mo. Bulong nito. Pinikit niya ang mga mata. Wala naman siyang magagawa pa. Isa pa, hindi marunong tumanggi ang katawan niya sa mga haplos nito.
Go on, Lyndon. Do what you want. Pagbibigay permiso niya. Pawang mabibigat nilang paghinga ang kumakawala. Hindi alintana nag-uusap sa labas. Kung hindi maingay ang faucet ng tubig sa labas ay maririnig ang tunog ng mga katawan nila. Naidantay niyang pisngi pero pareho silang natigilan at napamulat ng mata matapos tumunog ang cellphone nito. Nagkatinginan sila. Iniisip kung may tao pa ba sa labas. Nakahinga ng maluwag nung walang marinig. Muling gumalaw si Lyndon kaya lang ay natatakot na siya mag-ingay. Sa tunog ng cellphone nito, baka kasi may biglang pumasok at marinig pa yon. Answer your phone first. Mahinang utos niya bago umungol. Muli namang naipon ang init sa kanya, nagmura to. Shit, I forgot to put it on silent. Sermon nito sa sarili. Tumigil ang tunog pero muli rin nag-ingay ang cellphone. Wala itong magawa kung hindi pa kawalan siya tumigil. Muntik na siyang bumagsak kung hindi lang nito hawak ang bewang niya. Kinuha nitong cellphone, sinagot at tinipis sa tenga niya. Pagkaraan ay humagilop ito ng t-shirt, pinunasan siya. We'll be back. Visit ka, Julio. Sagot nito sa taong nasa kabilang linya. Bago ibinaba ang tawag, nakahinga siya ng maluwag nang tulungan siya nitong ibaba ang gown niya. Ang problema ay ang seamless underwear niya, na mulang mga pisngi niya. Hindi siya komportableng walang suot na pang-ibaba. Mas lalo na sa maraming tao, umismi dito. Alam naman niyang naiinis ito dahil hindi makatapos. Inayos nitong pants bago pinulot ang underwear niya. Heto na lang ang reward ko, ikaw lang ang nasatisfy. Siniksik nito ang underwear niya sa bulsa ng pants nito. Nakagat niya ang labi, nakokonsensya siya na hindi ito natapos. Nagmura ito at napailing, pero inabot din naman sa kanya ang gold purse niya at pumirmi ang braso nito sa kanyang bewang. Bago binuksan ang cubicle. Umuwi na tayo tapos bumawi ka na lang sa bahay. Suhestyon niya. Nakahinga ng maluwag nung makalabas na sila sa banyo. Gumisit at masinapit siya. Pagdating sa mesa ay nanliliit ang mga mata sa kanya ni Avril. Ang tagal mo magbanyo? Komento nito. Napaiwas siya ng tingin. Humalakhak ang kaibigan ni Lyndon na si Julio. Maging si Mark ay nangisi. Congratulations for your successful company anniversary, Mark. But we'll go home now. Pagpapaalam ni Lyndon. Nag-init ang mga pisngi niya matapos silang tignan ng may tukso. Thanks, enjoy the night. Pagbibiro pa ni Mark, mahinang tumawa si Lyndon. Siya naman ay maliit na kumaway kay Avril na nangunguso. Tumatahip ang dibdib niya sa kaba hanggang sa makarating sila sa parking lot. Hinahanap nitong kotseng nakapwesto sa madilim na parte. Ngumisa to. What about a car ride? Pwede ka bang bumawi sa loob noon? Tanong nito na nagpataas sa mga balahibo niya. Halos manginig ang mga binti ni Beth. Kinakabahan siya ng maalala. Pero nagpatangay na rin siya kay Lyndon palapit sa sasakyan nito at imbis na tumaliwas ng takbo. I guess no one will hear us here. Umikot pantingin nito sa paligid. Puro sasakyan lang ang nandoon. Pinirmi niya ang mga labi. Hindi niya naman mababagong isip nito. Sabi mo babawi ka. Sa tingin mo aabot pa to sa bahay? Mariing bulong nito bago sinilipan ng sariling pants. Bigla na konsensya siya. Napalunok bago mabilis na hinawakan ng pintuan ng sasakyan. Make it fast, ayoko magpagabi na sobra. Sure, it will be really fast. At muli doon sabay nilang narating ang rurok. After 5 long years, I felt ecstatic. Bulong nito kasunod nun ay ang pagpuno nito ng init sa looban niya. Naghalo sa kanya. Pinakawalan niyang balikat nito, pareho silang hinihingal at hindi nalintana. Ang naririnig na yabag sa labas. Sumubsob si Lyndon sa itaas niya, hindi siya nagreklamo kahit mabigat to. Ang importante pareho silang natapos. Hindi ka ng babae sa loob ng 5 taon? Bulong na tanong niya. Namimigat pa rin ang paghinga nito. So, I lost my appetite towards women. Ikaw palang hinihintay ng katawan ko. Gumisito na nagpakurap sa kanya. Hindi siya nakapagkomento. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya yon. Dang it. I want another round. Bulong-bulong nito. Napalunok siya noong umahon nito at tumitig sa kanya ng malalim. Tila tinatansya kung kakayanin niya ba. Are you tired? Maingat nitong tanong bago siya tinulungang makaupo ng maayos. Muli siyang napalunok. Ang sabi ng utak niya tama na.
Pero ang katawan niya'y nagtataksil at muling gustong maramdaman ng lalaki sa loob niya. Quickie? Hamon niya. Sure, turn around. Umawang ang mga labi niya sa utos nito. Naramdaman niya pagpwesto nito sa kanyang likod. You know what? I can stay like this forever. Sinsawal nitong bulong. Do you want to stay inside this car and have me forever? Bulong nito. Baliw. Nauwi sa ungol ng protesta niya. See, you like it. You always want me, Beth. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Hindi siya sumagot at kumapit lang muli sa sandalan nung magsimula itong gumulaw mula sa likod niya. Damang-dama niya ito at hindi niya itatangging gusto niya lahat ng ito. Even so, Lyndon, may mga anak na ako. Nahirapan niyang bigkas. Kumakawalang ilang ungol sa mga labi niya. Bumilis ang galaw nito, tila nagalit sa sinabi niya. I don't care. Dadagdagan natin ang anak mo. Desididong boses nito na alarma siya. Hindi pwede ang gusto nito, magkaaway ang pamilya nila at malabong matanggap siya ni Don Alfredo. Protection, Lyndon. Ayaw ko pang mabuntis. Mariinggit niya pero mukhang kinagalit yun ng lalaki at mas dumiin ang galaw nito. It's too late, Beth. Lumangoy na mga alaga ko sa loob mo. Naiinis nitong sagot. Napapikit siya. I'm not fertile. Sa susunod ay mag-condom ka. Nagmura ito tila mas nagalit sa inamin niya. Slow down, Lyndon. Shit. Ngunit hindi na nakikinig sa kanyang lalaki. Sa inis nito'y dumiin at bumilis ang galaw nito mula sa kanyang likod. Wala siyang magawa kung hindi umungol at damhin ang galit nito. Kahit naiinis sa lalaki, ay hindi noon nabawasan ang init na nararamdaman. I will make you pregnant like what he did, and you cannot do anything about it. Gigil nitong bigkas bago siya halos idiin sa sandalan. Noong pareho silang makaabot sa rurok. Hingal na hingal siya, maging ito'y hingal na hingal din. Pinilit niyang humugot ng malalim na hininga bago nagsalita. What's my reward? Maingat niyang tanong. Yun na lang ang pambawi niya, pampalubag loob sa sarili. Sa mga desisyon niyang wala sa hulog. Name it. Anito bago lumayo sa kanya tinagilap ang mga damit. Napaayos siya ng upot inabot ang inaabot nitong gown niya. Gusto ko magtrabaho sa kumpanya, Lyndon. Desididong hiling niya na kinatigil nito. Mariing titig ang binigay sa kanya at hindi niya alam kung may mali ba sa gusto niya. Ibigay kaya ni Lyndon ang unang hiling ni Bethany? Ano kayang gagawin ni Lyndon kapag nalamang asawa nito si Malcolm? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.